Pinuntahan namin ngayon sa bundok sina Kent at Nicole, ang magkakapatid na naglalakad lang noon ng malayo papunta sa school at ganoon din pabalik sa kanilang bahay. Pero wala raw sila dito. Si Kent ay nasa bayan na at ganoon din si Tatay Rinaldo ng araw na iyon ay nasa bayan na rin. Kaya sinabi sa amin ng kanilang kapitbahay na nagtrabaho si Kuya Rinaldo dito sa kumbento. Kaya inistorbo muna namin siya at nagpaalam kami kay Father nga kung pwede ay makausap muna namin siya. Yung anak niya kasi na si Nicole ay sa ibang tao naman nagtatrabaho. Sila raw nila ni Kent ay nandito. So hintayin lang natin. Hinahanap ni Kuya Arnel kung nandito nga. So ayun, good morning no, mga kapobre sa lahat ng mga nanood sa atin. Nandito tayo sa bayan ng Madalag. Ito mismo yung bayan ng Madalag no, mga kapobre. Napaka maganda at napakaaliwalas ng lugar na ito. Medyo malayo kasi yung lugar nila Kent no. Bundok talaga yung area nila mula dito sa lugar na ito papunta sa may San Jose Madalag ay malayo. Yung bundok na yan doon pa sa unahan, doon pa kami nanggaling ngayon. So mamaya kung sana nandito nga sila no, mag-aama para maibigay na natin yung pinadalang tulong ni Ate Julie Luna at kasabay nito ay mangangamusta rin tayo sa kanila, ano kaya ang update sa kanilang pamumuhay no, kumusta ang pag-aaral ng mga bata. So good morning po, hintayin lang natin ng konti ha. Ayan si Kuya Tatay Reynaldo nandito pala talaga sa kumbento. Ayan, okay lang yan, okay lang kasi nagtatrabaho siya eh. Lagyan kita ng microphone. Nagpaalam ka kay Father na saglit lang? Ay, salamat naman kay... Sino ang pari ninyo dito? Si Father? Hindi ko na kasi bago yan si Father. Nakalimutan ninyo. Basta si Father. Basta kilala na Madalag. ninyo. Sige, maraming salamat kay Pads no, na pinahintulutan na makapag-break time siya para matanggap ni Tatay Reynaldo ang kanyang tulong mula kay Ate Julie Luna. Kumusta naman ang mga bata po? Yung panganay ko si Ken, nakuha ni Father. Bale, siya yung convent boy dito ngayon. Kaya pala nandito rin siya. Ay, salamat. Siya na Opo. lang sa Kristan sa dyan. Tapos si Nicole dito pa rin kay Sa principal. sa principal. Opo. Tapos yung dalawa, andun sa akin. Oho. Pag wala ako, doon kay lola niya. Mm. Tapos ito, pa extra. Tinawag ako ni Father ngayon. Oho. Yun. Pag may patrabaho si Father, may construction, nandito ka. Opo. Ilang araw na ikaw? Nung pagdala ko kay Ken dito, sinamahan ko sa inayos natin yung harap dyan. Tapos ngayon ulit, bago lang naman si Ken. Oho. Ako doon, kakatapos lang namin mag-harvest. Yan Oho. lang. Pahinga ngayon kasi walang gagawin. Bali, nag-harvest kayo ng Palay sa ninyo? amin. Sa bukid? Sa- Kaingin? Hindi, sa palayan, sa batag. Palayan. Yun. Pagkasipag naman talaga ninyo. Ano lang, yung parte lang yung sa amin. Sa mayari yun sa kanila. Apo. Bali, parang kayo ang tauhan. Tapos, ang ika-sampo kayo, ano? Sampo. Sa 10 ani, Hindi, Sa- 6, isa sa amin. sa 6, isa Isa sa sa inyo. amin, Hugutin mo na gastos, hindi na. Kukunin mo na yung gastos. Hindi, mayari na magbabayad ng gastos. I see. Parte na sa amin. Basta pag halimbawa, 6 ang ani, 6, isa sa amin. isa sa iyo. Ikaw ang lahat nag-aalaga. Oo. Ganon, sa kanila lahat ang gastos. Kumusta ang pag-aaral ni Kent? Okay man siya? Okay, tapos, yan, namblema ko sa Buti, nakuha siya ni Father dito. Yun ang pagpasalamat ako Aho. sa ating mga kaparian na tumutulong sa atin. Kaya nga, opo. Malaking Pagdadasal tulong. natin, At nakilala rin nila si Kent. Siyempre na i-broadcast. Oo. Na-broadcast nakilala ng mga tao. Oo. Nalaman nila yung sitwasyon ninyo. Kaya, kumbaga, ang mga tao willing talaga magtulong. At saka, salamat kay Father sa pagpapatira dito kay Kent. Okay. Ilang Sa buwan na siya? pagpapaaral, Ilang Ngayon buwan na? lang, mga isang buwan pa lang siya naman magpapaaral. Pagbutihin ha, sabihin mo. Oo, alam niya yan eh. Oo. Nagsasakristan din siya dito. Oo, siyang assistant Ay, ni Father. thanks May kasama God, oo. naman siya yung Oo. batang maliit. Maganda yan kasi mas maganda na nandito siya sa simbahan. Mayroon ako mga pinsan na sa Mindoro, sa simbahan. Maganda pag sa simbahan. Sa simbahan sila. And then after, ngayon na, pulis na. Maganda Sa yan. Krista noon, pulis na ngayon. Yung iba, baka masunod din kay Father, magpare din. Oo, maganda yun. Para dumami yung tagapaglingkod natin sa Diyos. Amen. Opo.
Ang pag-aaral naman ni Nicole, kumusta? Okay naman. Ang bakasyon sa bahay, Opo. pinabakasyon sa 1 week ni Ma'am Beautyan. Oo. Ayan, balik naman siya. Napaka-responsable talaga ninyo po, ano? Kailangan, sir. Bali yung dalawang mga bata pa lang ang nasa inyo, Oo. sa iyo. Oo, nandun sa Lola daw eh. Ando, niwan Oo. ko. Doon kami galing sa inyo actually ngayon. Wala. Ang layo ng lugar niyo. Kakaalis lang namin. Opo. Opo. Sabi ng may namatayan din doon, ano? Yung tiyahe namin yan. Oh, I see. Okay. Kuya, nandito ang mga padala ni Ate Julie Luna. Hindi talaga siya nakalimot sa inyo. Ayan, oh. So, paano po ito, Kuya? Ikakarga mo na lang sa kakarga motor ko na lang po. sa motor, ma'am. Wala Doon akong ko na lang maiwanan iwan. doon kasi. Oo. Ito po, may itlog. Bahay. So, dito po natin ilalagay muna sa tabi, ano? Oo. Ayan. Tapos, ayun. May bigas pa po. May bigas ako doon. Parang mahirapan kayo magbitbit. Paano ba yan? Itatali naman yan sa motor. Oo, madidiskartihan naman yan ng mga Papahatid na lang ako kay Ken mamaya. ang mga motor. Kung makapunta ka sana doon, pwede natin ibalik doon ngayon. Kaso baka makaistorbo na sa trabaho mo, mahiya man tayo kay Father. Doon na lang. Nagpaalam tayo. Ayan, galing yan kay Ate Wow. Julie Luna. Nagpadala siya ng, magkano padala niya kasi ay 5,406 pesos. So, ang groceries natin na ito, 2,891 and 95 centavos. Ang rice natin, 1,000 pesos. Malaking discount ang binibigay sa atin lang binibilhan natin ng bigas dahil sa charity nga ito, no? So, salamat. Ang bigasan nandyan sa harap ng GMA Kalibo, matatagpuan ninyo. Kaila Manong, nalimutan ko yung pangalan. Atibing. Anong bigasan? Ito yon. Atibing. Ang bigasan po ay itong bigasan ni CF Rice Retailing. Ayan. Nasa Rojas Avenue Extension ang Davao. Tuwing bumibili tayo ng bigas, malaki ang discount nila. 1,000 pesos lang ang 25 kilos. Samantala sa iba, 1,200, 1,100. So napakalaking discount po. So, kaya 1,000 lang yan ang bigay niya. So, mayroon pang natira sa padala niya po. Ang natira ay 1,514. Makatulong pa sa inyong pangailangan pang araw-araw po. Ayan, ito po 1,000. 1, 2, 3, 4, 5. 514. May 14 pa po dito. Ayan. 14 and 5 centavos. Ayos, okay, sige. Ano po ang mensahe? Ito, papadala rin namin yung mga resibo kay Ate Julie Luna. Ano po ang gusto ninyong sabihin po kay Ate Julie Luna? Ayun, maraming salamat Ma'am Julie Luna. Lagi pong nagpapadala kayo ng tulong sa akin, sa mga anak ko. Maraming salamat sa tulong po. Walang sawang tulong sa amin. Maraming salamat. Marami na po kayong naibigay na tulong. At yan ang pa masabi ko, God bless po sa inyo dahil sa inyong biyaya. Inaabot sa amin. Maraming salamat po. Thank you po. Ayan. So, good luck sa mga bata. Sa sunod siguro, baka makausap natin sila ngayon. Busy sila. Sikit nandyan siguro sa loob ng Andyan kumbento. sa loob. Opo. Pinaabot namin ang pagpapasalamat kay Father na binigyan po ng puwang ang aming pag-uusap ngayon ni Tatay Rinaldo kahit siya po ay sa oras ng trabaho. So maraming salamat kay Ate Julie Luna. Maraming salamat sa patuloy mong pagsuporta sa aming mga charity events dito sa probinsya ng Aklan. Pumipiyok pa ako ngayon. Salamat po, Tatay Rinaldo. Good luck po. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye. Ayan, tutulungan ka ni Kuya. Mamaya na lang daw pag uwi nila, mag-arkila na lang sila ng motorsiklo mamayang hapon. So dyan na lang muna sa kumbento. Nagko-construction kasi ngayon si Tatay Rinaldo. Ayun, tinulungan siya ni Kuya Arnel na magbuhat. Yan, kayang-kaya naman daw sa motorsiklo. Ayun, sige po. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ate Julie Luna, salamat sa lahat ng mga nanonood sa atin. Bye-bye po.